Welcome back again guys to my channel. This is Janel Idanio. At sa video kong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-renew ng business permit sa Makati City Hall step by step process. Panoorin nyo po ito guys, ang video na ito hanggang matapos para po alam nyo kung ano po mga requirements na kailangan po natin i-prepare before po tayo pumunta sa Makati City Hall. So ano po ba ang mga requirements na kailangan natin i-prepare? Number 1 po na requirements, which is notarized application form triplicate copy. Number 2, annual gross receipt preceding calendar year. Number 3, previous year mayor's business permit. Kailangan guys i-photocopy natin guys ang previous year natin na mayor's business permit at saka yung billing assessment at OR po. So kasama po yun i-attach po natin sa requirements. Ang number 4 naman po na requirements guys, which is audited financial statement, income tax return for the preceding year which were filed with the BIR on the current year. Then yung number 5 naman po, barangay clearance for business. At number 6 naman po guys, comprehensive general liability insurance or CGL. Number 7 naman po, fire safety inspection. At ang number 8 naman po guys, community tax certificate or CEDULA. So yun po lahat ang mga requirements po sa mga magre-renew po ng business permit. Take note din po guys sa mga corporate po na mga CEDULA po, no? So need nyo na lang pong i-photocopy ang old CEDULA nyo po. Dahil po hindi nyo na po kailangan pumila doon sa community tax certificate po. Ang kailangan lang pumila doon, which is yung mga individual lang po. Ang mga corporate po, so i-attach nyo na lang po ang luma nyo pong CEDULA, then diretso na po kayo doon sa billing assessment. So ayan po, no? So ngayon po, pag once na pag-proceed mo po doon sa building 2, sa billing assessment, so, syempre, ipacheck nyo na po yung lahat ng mga requirements nyo kung okay na po. So, after na po na ma-check na po na nag-assess po doon, so, tatatakan po yan. So, after pagtatak nyan, bibigyan po kayo ng stub po. So, ngayon, syempre, tatanungin nyo kung kailan po kayo babalik. Or, ilalagay na rin po nila yan doon sa stub kung kailan ka po babalik. So, pag once dumating na po yung tamang araw po sa inyong pagbalik po, so, ngayon po, nakuha nyo na po yung billing assessment nyo. So, ang susunod na gagawin nyo naman po, pag once cash po yung, yung payment nyo, kung may dala na po kayong cash, syempre, diretso na po tayo sa payment. Pag once na cheque naman po, ang iyong ibabayad, kailangan po yung cheque po na i-prepare po natin dito, which is yung manager's check lang po. So, ayan po, no? After ng assessment, billing assessment, so proceed tayo sa payment. So, pag once makapagbayad na po tayo, so pumunta naman po tayo sa VFA po or Bureau of Fire. So, saan po matatagpuan? Ikot lang po kayo sa bandang likuran po. So, ngayon po, tatakan po yan doon ng Bureau of Fire po. Yung bandang itaas ng billing assessment. So, after na po matatakan, so balik ka po ulit doon sa business permit na po mismo. Sa blue card na po ng business permit. So, hintayin nyo lang po na matawag nyo po. So, ibibigay po natin pala doon sa counter po yung natatakan na billing assessment po natin. Yung pinagbayaran na po natin. So, waiting lang po tayo na tawagin po yung pangalan ng company natin. So, pag once ma-release na tatawagin na po yung yung pangalan ng company nyo po. So, ayan po, tapos na po tayo sa pagkuha po ng business permit po. So, which is mahaba-haba nga lang ang proseso, no? Dahil po, sa susunod naman pong gagawin natin, so after po makuha na po natin yan, syempre, ang susunod natin gagawin, sa sanitary naman po tayo. So, which is sa sanitary po, medyo mabusisi din po pagkuha sa sanitary, no? So, which is, kailangan po nating magpa-x-ray. Then, after mag-x-ray, so i-upload pa po natin yan sa system po, para po maprubahan at makakuha na rin po tayo ng sanitary po dito. So, ganun lang po yung mga process po sa pagkuha po ng business permit po. So, kailangan po, tiyaga lang po talaga. So, magtiyaga lang po tayong magpumila at para po ma-process din po kaagad yung mga
kailangan natin sa City Hall po. So yun po guys, sana po guys marami po kayong natutunan dito sa vlog ko na to, no. Alam naman natin medyo mahirap po talaga kumuha ng business permit po, no. So kailangan lang po tiyagaan po talaga natin. At kailangan din po guys na agahan na lang din po nating pumunta at kumuha ng business permit para po maiwasan po natin ang mahabang pila. Dahil po pag once mapapasabay ka po sa sobrang dami ng volume ng kumukuha ng at magpaparinyo ng business permit, sigurado po talagang napakaraming pila. Tingnan nyo po ito guys, ang pila na ito, no. So ito po yung ano guys, magbabayad po at magpapa-billing assessment po. So itong area na to, which is ito po yung sa payment po. Ayan, makikita natin yan, napakarami po talaga. Talagang kailangan lang po nating magtsatsaga po dito dahil po kailangan nating makapagbayad po talaga kaagad. Dahil hanggang January 20 lang nga lang po yung deadline nila. So which is hanggang ngayon, wala pa naman pong sinasabi kung may extension po ba. So sa bandang ano guys, sa banda doon po guys, yun po yung pila din po sa magpapa-assess po guys. So, ayan, kailangan lang po talaga natin magtyaga. Kailangan taasan lang po natin yung pasensya para po mag-success po tayo sa paglalakad po natin sa business permit. So dito naman po guys, after na po makapagbayad tayo, ito na nga po sinasabi ko sa inyo, dito na po yung issuance po ng business permit po talaga natin, yung blue card po ng business permit. So ito yung area dito guys, ito yung issuance ng business permit. Thank you for watching.